Sabihin natin, perfect love. Napaka-perfecto ng pag-ibig na yon. Glory to God. Ako talagang namamangha sa kanyang perfectong pag-ibig. So today, let us focus po sa perfectong pag-ibig ng Panginoon. So ano po ang nagagawa ng bagay na kung saan when we set our focus on God's perfect love? Una, makita natin the perfect love of God demonstrated, of course, to us through our Lord Jesus Christ. Wala na pong iba pa na mapapakita natin o may ahayag ng ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. The Bible says in Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. But before that praise, ang sabi niya, ganito dinemonstrate ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Na kahit na tayo makasalanan pa, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin. The purpose why Jesus has been given sa bawat isa po sa atin is to die for our sin. At yung pamamalagi niya, nag-set siya ng example, pero hindi yun yung pinaka-aim kung bakit siya dumating. Ang pinaka-purpose ng Panginoon, ang sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever so believes in Him will not perish, but will have eternal life. Ang purpose niya ay mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan, na kung saan kailangan ng sakripisyo na mangyayari sa krus ng Kalbaryo ay dapat katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. At tanging si Jesus lamang ang unblemished sa panahon na yon. Amen? Hanggang ngayon naman, lahat tayo po ay merong pong spot. Amen? Nakita ni Jah dito sabi niya, Pas, may dumi ang kamay mo. Hindi dumi yan, balat yan. So, amin lahat tayo may spot. At pag may spot tayo, di ba? Pag tinutukan mo, makikita mo talaga. Pero nothing we can hide from the Lord, right? So every time na tayo po tinitingnan ng Panginoon in human side, nakikita niya ang mga spot na yan. But the moment we receive Jesus sa buhay natin and we have been covered by the blood, nakikita ng Panginoon on the other side that we are covered by the blood of Jesus, you are unblemished and you are spotless in the eyes of God. That's why the love of God sa buhay natin ay lalo pong mag-work yan. Amen po ba? So sabihin natin, perfectong pag-ibig. Nakuha po ba natin na demonstrate lang ito sa pamamagitan ng Panginoong Jesus? Amen? So in the beginning, sabi nga ng Panginoon, let us. So alam natin na meron siyang kasama. It's plural, di po ba? Let us. So hindi siya ang Diyos Ama ay hindi ang Diyos Anak. At ang Diyos Anak ay hindi ang Diyos Espiritu Santo. There are three persons in one God. So they are distinct from one another, but they have the same attribute. So because He said, let us. Hindi pwede sabihin, let us sa sarili mo. Tama po ba? Amen? So kaya po, magkakaiba yon. So para maunawaan natin ang Trinity sa buhay natin, there are three gods, or there are the three person in one God ay dumating sa atin po dito sa mundo upang sa ganon, maunawaan natin siya. At ano ang layunin ng Ama ay hindi iba sa layunin ng Anak. At ang layunin ng Anak ay hindi iba sa layunin ng banal na Espiritu. Ito ay ang makapiling kang muli. Makapiling kang muli. No, yun ang gusto niya sa atin. Why? Because when Adam and Eve fall into sin, nagkaroon po ng separation. So there should be a sacrifice na kung saan katanggap-tanggap, and it should not be a recurring sacrifice. It should be once for all. At yun ang Panginoong Yesus. Ang sabi niya, once for all. He gave His Son. So, hindi na natin kailangan gawin pa yung mga bagay na ginagawa noon. Once, ibig sabihin, minsan lang at para sa lahat. Once for all. Amen? So, hindi na uulitin ng Panginoon dahil hindi yun kulang. Amen? Ang bagay na inuulit mo lang na gawin ulit ay bagay na kung saan hindi ka pa kontento. Hindi pa sapat. Pero dahil sinabi ng Biblia, once for all, meaning to say, sapat-sapat yan para sa atin. Could you say amen? Amen? So to understand God's perfect love for us, we need to set our focus on Jesus. Sabi mo sa katabi mo, focus on Jesus. Ano po ba na itutulong na pag tayo ay focus sa isang bagay? Kanina po, nabanggit ko sa inyo, hindi niyo po nakikita itong balat ko dito, di ba? Kita niyo ba sa malayo? Kita nyo? Iba, no? Nakikita na. Pero pag lumapit pa kayo, akala nyo pag malayo, dumi. Tama po ba? Akala nyo, ang dumi naman ng kamay ni pastor. Pero pag lumapit kayo na lumapit,
hindi pala siya dumi. So focusing on one thing, ay tinitignan mo yung bagay na kung saan nandun ka lang, nakatitig ka doon, at patuloy na makikita mo clearly kung ano yung bagay na yon. So kung glimpse lang, ang Panginoong Yesukristo sa atin na siya dumating at namatay at muling nabuhay at hindi mo alam kung bakit nangyari yun sa buhay mo, I'm telling you, it's just a glimpse of Jesus. But the moment you dive in, dun sa bagay na ginawa niya para sa atin, lumalawak ang iyong pangunawa, nakikita mo kung sino si Kristo, you will appreciate more the love of God. Amen? So sabihin mo ulit sa katabi mo, so focus ka lang kay Kristo. Naalala niyo po yung sinabi ko sa inyo noon, with our naked eye, amen, sa ating naked eye, pag tinignan mo ang stars, according to science, ang makikita mo around 2,500 stars sa dark night. Amen? Kapag gumamit ka ng telescope, ano po mangyayari? Ang focus kasi nag-iiba. Lumalapit ang focus mo eh. Kapag gumagamit, ano na nakikita? 9 billion stars. Pag gumamit ka pa ng telescope na talagang ang focus mas malapit, ano po nangyayari? Nakikita mo na ang galaxy. Now you will not ask question kung saan nanggagaling ang ilaw ng stars. Hindi ka mag-a-ask ng question kung bakit ganun ang image ng galaxy. Why? Because you're seeing it clearly. Tama po ba? So sa atin, sa ginawa ng Panginoong Yesus, pag nakita lang natin in a glimpse, pero pag nakita mo, nag-focus ka, nag-dive in ka, oh, sa ginawa pa na ng Panginoong Yesus, ako ay blessed, ako ay pinatawad, ako ay inibig, ako ay hindi nakamumuhian, hindi niya ako iiwan at pababayaan. Nakikita mo ang whole picture ng ginawa niya. Yun ang kahalagaan na tayo po ay nagpo-focus kay Kristo. Amen? Bakit, maaari magtanong, bakit hindi na lang sa Diyos Ama? Bakit hindi na rin lang sa Diyos Espiritu Santo? Anyway, si Jesus hindi naman natin nakasama. Amen? At ang kasama natin ngayon ay ang Holy Spirit. Because Jesus says, ang Holy Spirit, ibinigay niya sa atin to testify about Jesus. Amen? So kung magte-testify siya about kay Jesus, ang ituturo niya sa atin about kay Jesus. Amen? So kung pinipili natin tignan siya, sa kanya tayo nakafocus, hindi mo makukuhan, maunawaan ang mga bagay na ginagawa sa iyo ng Panginoon. That's our lesson last week. Inulit ko lang po. Amen po ba? Andiyan ba tayo? At ang Bibles din, siya rin po ang nagsabi, upang maunawaan mo ang Ama, kailangan mong tingnan ng anak. Kung tatanungin ko po kayo, kung walang Jesus na dumating, honest answer, anong pagkakakilala nyo sa Diyos Ama? Malupit. Lahat pinapapatay. Tama po ba? Bakit ganoon? Bakit hindi mo maintindihan ang action na ginawa ng Ama sa panahon na yon kung hindi darating si Jesus? Tama po ba? Naunawaan po ba natin? Di po ba kayo nagtataka bakit ang Diyos Ama sa Old Testament, pinipreserve niya ang mga Israelites? Bakit kaya? Kasi sila lang ang may covenant sa Kanya. Hello? So pinapakita ng Ama yung pagiging just niya, in a way, yung walang relasyon sa Kanya at hiwalay sa Kanya, walang protection ng Panginoon sa Kanya. Nagigets mo ba natin? Pero hindi siya malupit. Yon ay tama na kung saan ito ang pakikipag-ugnayan niya because God cannot relate with us outside a covenant. Chaotic yun. Kung hindi mo alam kung ano ang pinasukan mo sa isang kontrata o sa pagsasama, chaotic ang magiging relasyon. Gagawin mo lang ang gusto mo, gagawin niya ang gusto niya. Bakit? There's nothing na nagbabind sa inyo with a mutual agreement. Tama po ba? So hindi siya malupit. Kaya lang hindi natin makikita yon kung hindi dumating ang Panginoong Yesus. Amen? So, Jesus came into this world for us to understand why God the Father do things nung panahon na yon na yung mga Israelita pa lang, makikita natin. No, pumalik siya ulit, ngayon para sa mga Gentiles, ay hindi para sa, dumating ang Panginoong Yesukristo, hindi para sa mga Hentil. Siya'y dumating para sa mga Hudyo. Hello? But He is also the promise for all the people. Kasi sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever. So kabilang na ngayon pati mga Gentiles. Kasi whosoever. Sino man. Hindi niya sinabing bawat Hudyo na maniniwala. No, whosoever.
believes in Him will not perish. Now, even the Gentiles, sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, ang pagiging Diyos ng Ama, sa Kanyang kinreate sa mga human being, nagkakaroon ng justification, nagkakaroon ng justice. Okay, that's the time na kailangan lipulin kasi maraming mga tao na hindi maayos noon because they're still, they don't have yet relationship sa Panginoon. So nakikita natin ngayon, dahil kay Kristo Jesus, hindi malupit ang Diyos. Kasi sa pag-i-introduce pa lang niya sa John 3:16, for God so loved. Amen? Mahal ng Diyos ang bawat nilalang. But to demonstrate kung anong klase sang Diyos na hindi niya iiwanan at pababayaan ang meron siyang covenant for us to understand sa ating pong panahon. Nakukuha po ba natin? Kung iisipin mo, ganun pala ako kamahal ng Panginoon. Noon, hindi niya in-spare yung mga tao na yon for me to see kung paano yung merong covenant sa Kanya. Ano yung sinasabi niya, I will never leave you nor forsake you. Are we getting it so far, church? Amen? Kaya ngayon, para maunawaan natin ang Ama, ang sabi sa Hebrews chapter 1, verse 3, ang sabi po dyan, the Son is the radiance of God's glory. Amen? Siya po ang radiance of God's glory and the exact, sabihin natin exact. Sabihin natin exact. Representation of His being. Siya ang exact representation ng Ama. Parang kung meron po akong academic na usapin, let's say, ako po ay summa cum laude. Yun na ba yung pinakamataas? Wala na mataas doon? Magna? Summa. Hindi summa, galema. Ako yung summa cum laude. Kung ano ang alam ko, alam din ng isa sa mga kaibigan ko. Let's say, siya rin ay summa cum laude. Kung siya ay pinadala, nare-represent niya ako, kailangan lahat ng alam ko, alam niya. Para exact representation. Kung titignan mo sa academic status, kung 101 ang grade ko, ganun din siya, 101. Wala kaming pagkakaiba. Yun ang tinatawag na exact. Walang variation. Walang pagkakaiba. The Bible says, the exact representation of the Father, sino po? Ay ang anak. So if you want to understand the action of the Father in the Old Covenant, you need to see the message of Jesus for all of us. Amen po ba? Kasi siya ang exact representation ng Ama. Ano daw po yan? Sustaining all things by His powerful Word. Sabihin natin, sustaining. Kaya pag ginawit natin yan, bakit? Lord, everything I need is in you. Or it is you. Amen? Amen po ba? Kasi siya po ay sustaining God. Siya ay loving God. Hindi kanya iiwan at pababayaan. So all things by His powerful Word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Therefore, alam natin kung sino ang nakaupo sa kanang kamay ng Ama. Tama po ba? Si Jesus lang yon, wala nang iba. So sabi dito, this is the one who sat down at the right hand of Majesty in heaven. He's talking about Jesus. So these verses is all about Jesus. The Son, and it's capital S. The Son is the radiance of God's glory. So yung God na tinutukoy dito ay ang Father. And the exact representation of His being, which is the Father. So kung gusto mo talaga maunawaan ang action ng Ama sa mga naunang panahon, pwede ko sabihin yung panahon, kailangan mo makita ang tinapos na gawa ni Kristo. Dahil kung hindi, maguguluhan ka lang. Paano siya mabait? Natatakot nga akong magkamali ngayon. Dahil pag nagkamali ako, siguradong latay ang aabutin ko. Amen? Pero kay Kristo, binago niya ang lahat. He changed the order. He changed the manner on how we should perceive God. Amen. So, ako'y naniniwala po na lahat po ng ginawa ng Panginoon sa atin
ay dahil yan sa kanyang pag-ibig. Walang ginawa ang Diyos na hindi nanggagaling sa kanyang pag-ibig. Could you imagine? Siya ang King of Kings. When the Israelites asked for a king, pinagbigyan niya. But God was offended doon sa ganong klaseng mentalidad ng mga Israelita. Sino po ang alam niyong humingi sila ng king? Sino ang first king ng mga Israelita? It's King Saul. So that's the first time they asked for a king. Why? Because they started to compare. Bakit yung mga ibang tribo maayos? Because they have a king. They have a king to rule them. They don't see that the God the Father is their king, ruling sa kanila. So humingi sila ng king. God was offended at that time because it's not yet time to give Jesus who is the King of Kings. Pero dahil nagmadali sila, ibinigay pa rin ng Panginoon. Hindi siya nagdamot. Okay, I'll give you a king. Binigay niya sa King Saul. At nagkamali si King Saul. And sabi ng Panginoon, I regretted that I make King Saul a king of Israelites. So could you imagine that? Pinagbigyan niya yung mga Israelita. So makita po natin, lahat yun dahil sa kanyang pag-ibig. Dahil mahal na mahal niya. Sino po ang mga magulang dito? Pwede mo itaas ang kamay? Kaliwa po. Tayong mga magulang, di po ba, yung anak natin minsan, kahit na ayaw nating ibigay, pero dahil sa pag-ibig natin sa kanila, nahingi sila ng, sabihin niya na, bigyan mo naman ako ng ganito, ganyan, etc., etc. Pero ikaw sana, yung bagay na yon, o ikaw sana ang magpo-provide nun. Pero dahil mahal na mahal mo ang anak mo, sige na nga. Nakuha po ba natin? Just to express, to show your children that you love them. Ayaw mo silang hiyain. Ayaw mo silang, tawag doon na magkaroon ng pag-iisip o yung masaktan sila sa kanilang emosyon. You always wanted them na yung mga bagay na gusto nila, na alam nila makakabuti sa kanila, ay ibibigay natin. Amen po ba? So everything that God has done for us all is because of His love. Naniniwala po ba tayo doon? Na ang Diyos mahal na mahal tayo? Sige nga po. Paano po kayo naniniwala na mahal kayo ng Diyos? Tanungin mo ang katabi mo, pasagutin mo. Sige, tanungin mo lang. Huwag tayong mahiya. Tanungin mo, sige. Paano mo nasabi na mahal ka ng Diyos? Because I'm still breathing. Parang gano'n minsan. Huminga pa ako. Di ba? Yung sukatan natin minsan, basta humihinga lang. I'm telling you, more than that. Hindi lang mahal ka ng Diyos kasi humihinga ka. Gusto ka pang mahalin ng Panginoon na paghandahin niya ang buhay mo, bigay niya yung mga bagay na magpapasaya sa iyo at sa pamilya mo na hindi ka napapalayo sa Kanya. Gusto niya makita mo ang kabutihan niya na hindi siya nagtatangi sa bawat isa sa atin. Amen? Pero kailangan mong acknowledge ang pag-ibig niya. Kailangan mong tanggapin. Kahit anong gusto kong ibigay sa isang tao, kung ayaw naman yan tanggapin, kung ano man yon, hindi siya magbe-benefit dun sa bagay na binibigay ko. Because wala yun sa Kanya. But I'm telling you, the moment you receive Jesus, you have the perfect love of God. So kung ano man yung meron ako, meron din kayo. It depends on how we acknowledge that gift that we have, and it depends on us kung iaalaw ba natin ang pag-ibig na to na gumalaw sa ating buhay. And allowing things na gumalaw sa ating buhay, o kahit ano pa yan, allowing any knowledge or any things, any power na gumalaw sa ating buhay, you can only allow those kind of things sa buhay natin when you really know about them. Dahil kung hindi mo sila kilala, hindi mo alam kung ano maibibigay sa'yo, kahit alam mo may kapangyarihan, you're always saying to yourself, baka mapasama lang ako. Amen? Baka hindi magiging mainam sa akin. Woo! So, ang Diyos po hindi ganoon. So, we should see His words sa buhay natin as a way of expressing His love for us. What I'm trying to say, when you read the Bible,
You should see that this is how God expressing His love for us. I'm not saying for all the people kasi meron distinction. Yung Bible ay para sa mga tao na kung saan naniniwala sa Diyos. Hello? At pag binasa mo yung, kailangan makita mong ang pag-ibig ng Diyos sa iyo yun. Minsan, masakit. Pero pagmamahal niya yon. Minsan, ikukorek ka niya. Pero pagmamahal niya yon. But the moment you know na yan ay pagmamahal niya, and you trust that power, you allow that power to work in you. Amen po ba? Dahil kung hindi, ay wala po eh. Ganun talaga. Hindi natin mararanasan. Dahil ang Diyos ay hindi siya sinungaling. Amen? Ang sabi niya, it is God who work in you to will and to act. So, ibig sabihin, hindi mo magagawa yung mga bagay na gusto niya at hindi mo rin nanaisin yung mga bagay na gusto niya sa iyo if you will not allow God to work in you. Because the Bible says, it is God who works in us to act and to will yung desire ng Diyos sa buhay natin. Kaya minsan pag binabasa mo siya, hindi ka na-offend. Oh Lord, thank you. Because you love me, alam ko na mahirap man ang pagdadaanan ko sa umpisa, hindi ko kasi talaga maiwanan to Lord, pero Lord, I trust you. I know your power ay higit pa sa bagay na ito. Amen? At unti-unti, nakakawala tayo dun sa mga bagay na humihila sa atin pababa. Especially yung tinatawag natin unforgiveness. Hinahanap mo ang kapayapaan ng Diyos. Sabi ko nga, you cannot have the peace of God without you at peace with God. Tama po ba? If you are not at peace with God, you cannot have the peace of God. Amen? But when you receive Jesus, you have the peace of God because you are now reconciled to God. You are at peace with God. Hindi na kayo, anong tawag doon? War. Anong tawag doon? Wala nang war declaration sa inyo. Because you are not enemy anymore, you are, anong tawag doon? Alliance. So you have the peace na meron ang Diyos sa iyo because you have God with you. Amen? At alam niyo po, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi yan based sa ating performance. Yung pagmamahal ng Diyos, hindi ito base sa ating ginagawa. Ito ay base sa pagiging Diyos niya. Gusto ko yun. Ayokong base sa paggawa ko ang pag-ibig ng Diyos. Kasi I know, may mga bagay ako naiisip minsan na hindi ka nais-nais sa Panginoon. May mga bagay o desisyon ako sa buhay na madalas sa mga panahon na pag ikaw ay nagigipit na, ang uunahin mo ang sarili mo. Amen? Hindi nanggagaling sa pagmamahal yung mga bagay na yon. Selfish love yon. Amen? I-weigh mo lahat, ang lahat ng kondisyon muna bago ka magde-decide. Sometimes, hurting yung decision na gagawin mo. Sometimes, it's even illogical. But that's the right thing to do. At hindi kaya yon ng ating kaisipan. Because we cannot see the things that is to come. But the Holy Spirit, He knows what is going to happen before we can see it happening. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi mo ma-experience yun because if you're not really trusting the love of God, lagi ka lang magde-decide dito at sa sinasabi ng mundo. Hindi mo na, minsan, di po ba ang sinasabi ng mundo taliwas sa sinasabi ng salita? Am I right? Amen po ba? Minsan, hindi naman madalas. Minsan, yung sinasabi ng salita ng Diyos, iba sa pakiramdam mo. Iba sa gusto mong gawin. Iba sa justification mo. Iba sa reasoning mo. But when you are being led by the Holy Spirit, and that's because the love of God is so powerful sa iyo na alam mo na it's greater than the things that you have in life. It's greater than your pride. It's greater than your career. It's greater than anything else in this world. Instead of losing that power, I might rather lose everything here on earth
than losing His love for me. Amen? Amen po ba? So hindi po base ito sa performance natin, base ito sa kanyang pagiging Diyos. At yun po yung maganda. Because God is perfect, and whatever comes out from Him ay lahat perpekto. Lahat ng lumalabas sa Diyos, lahat ng galing sa Panginoon ay perpekto. Because He is a perfect God. So yung love na meron siya sa atin, it's a perfect love. Yung peace na meron siyang binigay sa atin, it's a perfect peace. So kaya nga pag titignan natin ang buhay natin, kahit hindi mo pangalan ay perfecto, pwede mong ilagay, Ivan Perfecto. Amen? Pwede mo ilagay. Kasi lahat ng nasa iyo, kay Kristo, perfection lahat yun. And you are made for perfection. That's why ang sabi niya, di ba, be perfect as your Father in heaven is perfect. Pero sinasabi na, we cannot be perfect. Di ba? At least you try. Ang sinasabi niya, be perfect. Hindi ibig sabihin na maabot mo yung bagay na yun. But at least, what you are doing is for perfection. Tama po ba yun? Hindi naman ibig sabihin na, maging magaling ka. Pero hindi ibig sabihin na magiging magaling ka talaga kung saan man larangan. Pero ang ibig sabihin na nagsasalita, you do your best para maging magaling ka. Amen? So hindi yun batas na parang, Lord, ang hirap naman. No, it's a motivation. At least be perfect. At least be mindful sa ginagawa natin. But because we have been taught na pag sinabi ng Bible, parang ito nang dapat mo, by hook or by crook, dapat ito ang maging resulta. No. Minsan, hindi natin magagawa yun. That's why I thank God. Kayo po ba, pag hindi nagawa ng tao, na alam mo na mahal mo, tapos di niya nagawa kung ano sinasabi mo, ano nangyayari sa tiwala mo sa Kanya? Give me an honest answer. It's slowly fading. Minsan, ayaw mo na magtiwala. If-fail ulit ako nito. Until you cannot trust without love. Tama po ba? You cannot trust without love. Kaya unti-unti, nag-fade yung love na yon. If it's based on our performance, it will be the same thing. It's not a perfect love. But because it's based on His being God, ito'y perfecto. Kasi sabi ng Bible, di ba, walang variation ng Lord. He is the same God of yesterday, today, and forever. He changes not. Walang variation, walang shifting shadows. Yun ang ibig sabihin ng no variation or no shifting shadows. Ibig sabihin, He never changed. Even a slight change. Hindi nagbabago ang Diyos. Kung hindi siya nagbabago, hindi magbabago ang pag-ibig niya sa iyo. Nung makasalanan pa tayo, namatay na siya para sa atin. Ngayon pa kaya tumanggap ka sa Kanya? Ngayon pa kaya na meron ka ng pagmamahal na ibinibigay din, ibinabalik sa Kanya? Amen? Amen po ba? So yung pong word na perfect, ang adjective po niyan, having all the required or desirable elements, qualities, or characteristics, absolute complete. Kinuha ko lang po yan sa dictionary. Yan po ang meaning po ng perfect. Ibig sabihin, absolute and complete. Pero ang definition ng perfecto sa Panginoon, it's beyond those words. You can't even explain, or you cannot even find the words to explain how perfect God is. Amen? Absolute and complete. Alam niyo po ba bakit perfecto ang pag-ibig niya? God's love is perfect because it is unconditional and without expiry. Yun ang gusto ko sa Kanya. Unconditional. Hindi base sa iyong gawa. Kahit ano pa ang gawin mo, mahal ka ng Diyos. Totoo, kahit gumawa ako ng masama, di ba kakasabi lang natin, kahit nung makasalanan ka pa, namatay ang Diyos, hindi dapat tanong yon sa isang Kristiyano. Mahal talaga ako ng Diyos kahit gumawa ako ng masama? Hindi dapat yun ang tanong ng isang Kristiyano. Bakit? Gina-justify mo lang kung anong ginagawa mo. Just to feel right with your emotion, mahal naman pala ako ng Diyos. Kasi hindi ko pwede sabihin sa'yo, hindi ka na mahal ng Diyos. Kasi hindi yan ang salita niya. The Bible says, while we were still sinners, Christ died for us. Amen po ba?
Ang tanong dapat, pag po ba ako'y gumawa ng masama, meron po bang epekto sa buhay ko to? Of course! Sino ang gusto dito na sampalin ka? Tapos matutuwa ka pa, ang galing mo, sinampal mo ako. Walang ganon. So pag gumawa ka ng bagay na hindi maganda, merong epekto yun sa iyo. Marahil yung taong sinampal mo na yon, hindi mo na kailanman na makakasama yung tao na yon. Nawalan ka na ng chance na ipakilala mo ang Diyos sa Kanya. Amen po ba? So, slight mga ano lang po yan, mga kaunting ano. Pero you know what I'm saying here, right? Amen? So, kaya lang po ang iba, ginagamit nila yon. Dahil mahal ako ng Diyos, pwede ko na palang gawin lahat to. O kahit naman noon na hindi mo pa tinanggap ang Diyos, ginagawa mo naman lahat eh. Mahal ka pa rin ng Diyos. Pero lahat din ng ginagawa mo ay may consequence sa buhay mo. Ang kagandahan nung tinanggap mo ang Diyos, the moment na bumabalik ka sa Panginoon, merong power at least na ikaw ay pinaguhugutan. Hindi na lang sa sarili mong kakayanan. That's what change na nangyari that's the change that has been happened to us. Dati, pag nagkamali tayo, nung hindi pa natin tinanggap ang Panginoon, ginagawa lang natin yan sa saganang sa atin. Pinipilit natin na, alam niyo na mag-makeup sa ating mga friends, di ba? Gumawa ng tama sa mga namalian natin, pero nanggagaling yon sa sarili nating kakayanan. That's why, when we saw things na hindi maganda, kasi gumagawa natin na tayo na mabuti, ano po nangyayari? You stop. Pambira tong tao na to, porque nagkamali ako sa kanya. Ganun pa. Tama po ba? Gumagawa na ako nga ng mabuti, ganito pa ipapakita niya sa akin. Huwag na lang kaya. May reconciliation po sa ganun? Wala. Because that's all by yourself. Pero pag meron kang Diyos, kahit pangit yung ginagawa sa'yo, sinasabi sa'yo ng pag-ibig na yon, ikaw nga nakagawa ng mali, natiis ka niya bumabalik ngayon. Merong magpapaalala sa'yo sa pag-ibig niya sa iyo. That's why you continue what you are doing that is right in the sight of God. Though it's a little bit, hurting sa ating mga puso, but that's the right thing to do. Pero noon, kapag gumagawa po tayo ng tama, di ba? Tapos sasabihin niya, ang bira to, gumagawa na ako ng tama sa buhay niya. Ganyan papapakita niya. Ito kung ayaw niya. Kung ayaw mo, wag mo. Bakit? Sino ka mo? Di ba ganun pa tayo noon? Parang ako lang. Ganun po ako noon Pero nakilala ko ang Panginoon, nag-iba lahat. Love that person, man, no matter what. Hindi mo naman kailangan sabihin sa I love you every day. Kasi magiging ano pa sa kanya yon, magiging awkward. But you continue doing what you're doing right to that person, no matter ano man ang isukli niya sa'yo, because you fail to do so before. Amen? Mangyayari at makikita mo, mahal ka na rin ng tao. Amen? So sabihin natin, perfect. Romans 8:37-39. Ano po sabi diyan? No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you're more than a conqueror. More than? More than, ha? Grabe. Lagi ko sinasabi, si Pacquiao, ang lumaban sa boxing, siya ay conqueror. But you are more than a conqueror. Sino po more than conqueror? Si Mami Junicia at si Jinky. Bakit? Hindi naman sila nakipaglaban, pero sila ang nakikinabang. Hindi tayo ang nakipaglaban. Si Kristo sa krus. Pero tayo ang nakikinabang. That's why we are more than conquerors through Him. Hindi sa ating sariling gawa. Through Him who loved us. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So pagbabalikan natin yung mga naunang verse dyan, ang tinutukoy po niya is famine, hardship in life, mga bagay na kung saan hindering them to continue with the Lord. Parang kinukompare na yung buhay na mahirap sa paglilingkod sa Panginoon at ang hinaharap nila sa araw-araw. But Paul says, no, in all these things, sabi niya, we are more than conquerors. So kahit sa mga bagay na ito na ating hinaharap, higit tayong mananagumpay sa Kanya na nagmahal sa atin. For I am convinced. So konbinsido ka lang kapag ito ay nasubukan mo na.
Tama po ba? Yung tumagal dito sa church, I'm not saying yung iba na hindi tumagal, hindi nila nakita. But I can vouch sa bagay na ito. Yung tumagal sa church, na-convince sila na mag-grow sila sa church. That's why they stay sa church. Tama po ba? Na-convince. Hindi na lang sila basta naniniwala, pero naranasan nila yung kanilang pinaniniwalaan. Pag sa pag-ibig ng Diyos, hindi ka lang basta alam mo yon at nararanasan mo araw-araw, you will be convinced that God loves you so much. Pero kung ang attitude natin, ang mindset natin, parang ordinary day lang lahat, you will not see the love of God. If you will not be mindful, intentional sa araw-araw, regardless of what's going on sa ating mga trabaho, sa ating relasyon sa pamilya, lahat yan, regardless. If we are being intentional na sinasabi natin sa sarili natin, God, you died for me. You love me so much. I'm expecting today that your love will grow more sa aking buhay. And you will see, iba ang perspective mo, iba ang decision mo, iba ang pakikitungo mo. It's not because you decided to change that. Hindi yun ang panalangin mo, di ba? Sabi mo lang, I'm expecting more of your love, Lord, to grow. Pero nag-iiba ang ginagawa mo. That's how the love of God works sa buhay natin. Amen? So sabi niya, I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Nothing in all creation will be able to separate us from the love of God. May magtatangka. Pero ang sabi ng Bible, no, nothing in all creation will be able. May magtatangka. Sino? Ang dyablo. Oh, mahal ka ba talaga? Magtatangka yan. Pero pag pinaniwalaan mo, hindi mo ina-apply ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ka makikinabang doon because you're not applying the Word of God. The Bible says, nothing in all creations will be able to separate us. Kaya po, unconditional siya. Kasi walang magpapaseparate dun sa pag-ibig niya. Not even death, nor life, not even angels or demons, nor any powers. Amen? So ano ibig sabihin nun? They cannot change God. Why? Because God is more and much less in power in all these things na binasa natin. No one is greater than Him. So the love that is in you ay hindi hihigit ang ano pa dyan if you will just allow it to work. Amen? So yun po, unconditional. Jeremiah 31:3, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with, ano daw po? An everlasting love without expiry. Hindi yan kailanman mag-expire. Hindi, yung para bang tinanggap mo si Lord ngayon, gumagawa ka ng mabuti, dahil hindi ka na gumagawa ng mabuti, dahil nagmura ka, dahil nag-say ka ng bad words, hindi ka na ngayon mahal ng Panginoon. Hindi siya ganon. Hindi siya nagbabago. At hindi rin siya magwawakas. Hindi sasabihin, okay, ngayong humingi ka ng tawad, hanggang doon ang pagmamahal ko, hanggang gumagawa ka ng mabuti. But the moment you made mistake, forget about my love. So, meron siyang expiry. Ang Panginoon, walang expiry ang kanya pong pag-ibig sa atin. Because He said so with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Psalm 136 verse 1. Ito rin po ang sabi ng salita ng Panginoon. This whole verse, makikita nyo sa kahuli-hulihan ng mga verses. Hindi ko alam ilang verses ito. But every verse, makikita nyo lagi, His love endures for a moment. Yun po lagi ang mababasa natin. Tama po ba? Hindi, forever. So regardless what you're going through, hindi niya sinabing, give thanks to the Lord, for He is good. Hindi niya sinabing, give thanks to the Lord because, you have this victory over your examination. You give thanks to the Lord because you have been hired sa yung job. No.
Give thanks to the Lord. Why? For He is good. Now, the question, kailan mo nakikitang mabuti ang Diyos? Kailan? Pag may nangyaring mabuti sa'yo, doon ka lang magpapasalamat. Kasi doon mo lang siya nakikita mabuti. Let's say, ginagawa natin ang verse na ito. But the Bible says, give thanks to the Lord for He is good. So ngayon, paano mo tinitingnan ng Panginoon na siya ay good? Dahil na-hire tayo sa trabaho, oh, He's good. Uy, na-increase na ako, He's good. Uy, yung hinihingi ko, dumating na, He's good. No. Kasi, ang mangyayari po, magbibigay lang tayo ng pasasalamat sa Diyos kapag nakita natin na ganun lang. Tama po ba? But if you will see that His goodness never change, regardless of your situation, that's only the time you can give thanks to God regardless of what's going on sa iyong buhay. At yung pasasalamat na yon, hindi yun pasasalamat ng may pagmamakaawa. Pasasalamat yon na merong, tatawagin natin na parang merong kang dignidad na nagpapasalamat. Na hindi yung, Lord, salamat, ginawa mo. Gagawin mo kaya, Lord? No, hindi ka noon. You are sure that God will do those things for you. Amen? Kasi tapos ang sabi niya, His love endures forever. So sa buong chapter ng Psalms 136 na yan, makikita nyo sa dulo ng bawat verse, His love endures forever. Alam niyo po ano yon? Yun ang sagot ng mga Israelita. Every praise na babasahin nung unang nagbabasa, ang sagot ng buong Israelita, His love endures forever. His love endures forever. Amen? Bakit ganoon? Anong connection ng goodness sa kanyang love? Amen? So if we will see these things sa buhay natin, hindi pwedeng mahal ka ng Diyos at wala kang goodness na nararanasan sa Kanya. Amen? Amen po ba? Tapos sabihin mo sa isang tao, uy, mahal na mahal kita. Pero diyan ka lang ha. Kakain lang kami sa labas. Hindi yung pagmamahal. Hindi yung goodness. Amen? Amen po ba? So yung perfectong pag-ibig po ng Diyos, ang very reason kung bakit tayo po ay sinave ng Panginoon. The very reason why God saved us is because God loves us. Mahal ka ng Diyos, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At hindi lang yun natapos sa cross. He's continues saving us. Totoo po yun. God is saving us from all our fears, troubles that the world throws at us. At ito po yung good news. Ang good news, ang perfect love na ito, hindi mo ito pinagtatrabauhan. Ulitin ko, hindi natin kayang bilhin ang pag-ibig niya. Kahit anumang kayamanan sa mundo, hindi natin kayang itumbas sa pag-ibig ng Diyos. Bakit po kasi? Because God is love. Amen? Dahil siya mismo yon. He just don't possess love. He is love Himself. Kaya nabanggit ko po last week, hindi ka pwedeng magkaroon ng pag-ibig ng Diyos na wala ang Diyos sa iyo. Tama? Kaya ka nagkaroon ng pag-ibig, ng perpektong pag-ibig, kasi dumating ang Diyos sa iyo. Hello? Nung tinanggap natin ang Diyos, nasa inyo ba ang Holy Spirit? The moment we accepted God, the Bible says we have been sealed by the Holy Ghost. Amen? So, we are being dwelled by the Holy Spirit. When we receive Jesus sa buhay natin, the Holy Spirit came to us. O came on you, sa atin. Nasa loob natin, ang Holy Spirit. He's indwelling. So, He's indwelling and we walk in His love. Ano po nangyayari sa atin when we walk in the Spirit? We are being filled with the Holy Spirit. So, indwelling is different sa infilling. Amen? So, indwelling siya sa atin. Hindi siya naaalis kahit ano pong mangyari. Kasi God says, I will never leave you nor forsake you. Wala naman dito ang God the Father. Wala rin dito ang God the Son. Sino ang kasama natin sa panahon natin? God the Holy Spirit. So, the Holy Spirit residing in us. The Bible says, you are the temple of the Holy Ghost. Tama po ba? Tayo ang templo. Bakit? Noon,
altar. Pagkatapos ng altar, tabernacle. Pagkatapos ng tabernacle, templo. Tapos ngayon tayo, templo in a human flesh. Amen? So tayo po ay templo ng banal na Espiritu. So nasa iyo ang Diyos. Para maibigay niya ang pag-ibig niya sa atin, hindi maibibigay ang banal na Espiritu kung hindi mamamatay ang Panginoong Jesucristo. Tama po ba? So hindi ko mababalikan lahat ng verse, but I want you to see this one. Hindi niya maibibigay ang Holy Spirit sa atin without Jesus being crucified sa cross. Why? Because without death, there's no resurrection. Tama po ba? So nung siya ay namatay, nagkaroon ng resurrection. And when Jesus been resurrected, sino pong nag-raise sa kanya? It's the Holy Spirit. The Holy Spirit raised Jesus from the dead and is seated at the right hand of the Father. So kung seated siya sa right hand of the Father, wala si Jesus dito. Amen? So nasaan po si Jesus? Nasa right hand of God. So sino pong kasama natin? It's the Holy Spirit. Amen? Andiyan pa ba tayo? Kaya pa natin? Amen? So, ang Holy Spirit. So, ang Diyos, para ang pag-ibig niya ay mapa sa atin because God is love Himself, so He needs to get inside of us. So, para siya ay mapa sa atin at mapa sa atin yung pag-ibig niya, kailangan mamatay si Kristo. Para ang Holy Spirit ay dumating sa atin. So, nung dumating ang Holy Spirit sa atin, ano po nangyari? Nasa iyo ang Diyos. Kung nasa iyo ang Diyos, kaya ka may pag-ibig ng Diyos. Dahil kung wala ang Diyos sa iyo, wala kang pag-ibig ng Diyos. Wala ka rin kapayapaan ng Diyos. Hindi pwedeng wala sa iyo ang Diyos tapos may kapayapaan ka ng Diyos. No, hindi pwede yun. Yung mga Israelita noon, nagkakaroon sila ng peace of God because God is with them. But the moment God ay aalis sa kanila, they feel trembling sa kanila pong buhay. Are you getting it, church? Can we still continue? Hallelujah. Ito po yung news. Hindi natin siya tinatrabaho at I've said. Amen? Ito po yung regalo na ibinigay sa atin. So, ang perpektong pag-ibig ng Diyos, kinukonect tayo sa kapayapaan ng Diyos and at the same time, kinukonect tayo sa real rest. Amen? Even the rest na sinasabi niya na, if there is one effort that you should do, it's the effort of, entering His rest. Yun ang sabi niya. Effort na gagawin mo lang is to enter His rest. Pero manggagaling pa rin yun sa perpektong pag-ibig ng Diyos. In 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Binigay ko po yan sa inyo. So meron kayong weapon, kung pwede ko sabihin yon, that will drive out fear. Not you. It's the perfect love of God that drives out fear sa buhay natin. Kaya pansinin mo sa buhay mo, kapatid. Di ba minsan meron tayong mga problema nararanasan. Wala tayong kapayapaan sa isip. Pero pag naisip natin na, Lord, mahal na mahal mo ako, hindi mo ako pababayaan, tingnan mo yung fear na wawala sa'yo. Hindi mo tinaboy yung fear. Hindi ikaw ang nagtaboy. Ang nagtaboy, yung kaisipan at yung paniniwala na meron kang perpektong pag-ibig sa iyong buhay. Because the Bible says that perfect love drives out fear. And because fear has to do with punishment, na-explain ko na rin po yan last week. Paano ka napapunish pag ganon? Hindi napapunish na nasisira, no? Paano ka napapunish? Hindi pa dumarating yung kinakatakutan mo, nangyayari na sa'yo. O baka hindi na ako makakain. Dami mo nang inisip, baka hindi ako makahanap ng trabaho. Hindi pa nangyayari. Hindi pa dumarating, pero nangyayari na sa'yo. Yun yung punishment na ibinibigay ng fear sa atin. The one who fears is not made perfect in love. Amen? So fear makes one's life burdensome. Sabihin natin burdensome. And unappreciative. Ito po nangyayari sa taong meron takot. Hindi siya marunong, mag-appreciate. Dami ko nang iniisip, ano pa bang sinasabi mo? Hindi ma-appreciate ang ginagawa ng ibang tao para sa kanila. Hindi man ma-appreciate ang kumpanya. Hindi ma-appreciate ang mga taong tumutulong sa kanila. Hindi ma-appreciate na nasa paligid. Dahil, Lord, talagang dinala mo lang sa akin ito para ganito, ganyan. Pero hindi mo naisip yun. Kasi meron pa rin takot. Hindi tayo nagiging appreciative sa paligid natin. Amen? Ano pong nagagawa ng fear? Ang bigat ng buhay. Ang bigat. Amen?
So ano po yung mga fear na ito na pwede mangyari dito sa atin sa Dubai? Fear of what the future brings leads us to worrying. Tama po ba? Kapag takot tayo kung ano mangyari sa future natin, ano na kaya, hindi ka na concerned sa future. You are worrying about your future. The Bible says, do not worry about tomorrow. The Bible did not say, do not think about your future. No, you think about your future. And the Bible says, when you think about your future, think about the plan of God. Tama po ba? Kasi doon ang future mo. Ang sabi, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord, a plan to prosper you and not to harm you, a plan to give you hope and future. So when you think about your future, think about the plan of God. So when you think about your tomorrow, think about what God wants for you. So you stop worrying. The Bible says, do not worry about tomorrow. Paano ko gagawin yung pastor? Di ko naman ba iisipin ang bukas ko? That's why I'm telling you, hindi yun ang sinabi ng Bible. The Bible says, do not worry. Pero you should think about your tomorrow. Right? You should think about your future. Because you will not see the value of your existence without you seeing things that you work for in future. That's how it is. Huwag na tayong magbulahan. Amen? Wala kang gana sa buhay kung hindi mo alam anong gagawin mo bukas. Wala kang gana magtrabaho kung hindi mo alam bakit ka nagtatrabaho. So all of these things has to do something with our future. But again, think about your future. At pag gagawin natin yon, think about what is the plan of God for you. Amen po ba? Ganun po ang Diyos sa atin. So, huwag kayong masyadong mag-alala sa future. Amen? Ano pa yung pwedeng mag-ano sa atin ng fear? Bakit magiging burdensome ang buhay natin? Fear of losing. Ano man yan? Leads us to compromising. Fear of losing your job. Fear of losing friends. So, magko-compromise ka. Ay, hindi ko na lang sasabihin. Baka ganito, ganyan. No, magiging mabigat ang buhay mo because of that fear. Amen? Fear of rejection leads us to proving our worth. O, baka ma-reject ako. Naghahanap ka, magpupurso ka na i-prove mo ang iyong worth. Mabigat yon. You don't need to prove your worth. You just need to do what you need to do. Kung hindi nila makita ang worth mo, maybe, hindi yan ang kailangan nila na tao. So don't push yourself too much. You're just making your life fearful. Amen? So ano po nagagawa ng mga fear na ito? Fear makes us what? Restless. Amen? So magiging restless lang tayo dyan. So fear hinders us to experience the peace of God that brings real rest. Amen. So we've got to silence the unpleasant voice of fear. So how to silence the unpleasant voice of fear? Paano po natin sinasilence yung voice of fear? In 2 Corinthians 10:5. Pero aminado po ba tayo doon na ang takot, pinipigilan niya na maranasan natin ang kapayapaan ng Diyos na nasa atin. Nasa atin na yun eh. Hindi naman binibigay ng Diyos yun na pag hiningi mo lang. The moment you receive Jesus, you have the peace of God. Pero hinihinder yon ng takot upang maranasan natin yung kapayapaan ng Diyos. Bakit? Yung kapayapaan ng Diyos, yun lang ang magbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Amen? So 2 Corinthians 10:5, we demolish. Sabihin natin, we demolish. Sino daw ang magdi-demolish? We. Lord, sige na Lord. No, you. We. Us. Amen? We need to silence the voice of fear. We demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God.
Amen? So we demolish arguments and every pretension that sets itself up at the knowledge of God, against the knowledge of God. So importante po kung ano ang pagkakilala nyo sa Diyos. Because you will not be able to exercise yung bagay na ito kung hindi nyo man alam yung mga kaisipan na pumapasok sa atin if it's against the knowledge that you have about God. Ano pong pagkakakilala natin sa Diyos? Pagkakakilala natin sa Diyos, pag nagkamali tayo, deserve mo lang na talagang ganito ang maranasan mo dahil yan ang ginagawa ng Panginoon upang matuto ka? You are not, ano po, sasabihin mo ba noon na, Lord, hindi ito, hindi, tatanggapin mo lang. Tama ba? But the Bible says, we demolish arguments and pretensions that sets itself against the knowledge of God. At ano gagawin natin? And we take captive. Ano ibig sabihin ng captive? So kung tayo po ay mananakop, sasakupin natin yon at magiging bihag natin. So kung bihag mo yon, sino masusunod? Yung bumihag o yung bihag? Sino po? Siyempre, yung bumihag. Walang magagawa yung bihag. Magiging slave. Ito yung thought na sinasabi sa atin. So pag sinabi na wala na mangyayari sa buhay mo, yung thought na yon, you take it captive and bring it to the obedient kay Kristo. But hindi mo alam kung anong ginawa ng Panginoong Jesucristo sa'yo, tatanggapin mo na lang, siguro ganito na lang talaga ang buhay ko. Siguro wala na talagang mangyayari sa akin. Kasi hindi naman ako kagaya nila na edukado. Kasi hindi naman ako nagkakaroon ng chance na ganito. Kung magkakaroon lang ako ng chance, kung ibibigay lang ni Lord, so iba na ang pananaw mo sa Panginoon. Hindi yan ang tamang pananaw sa Kanya. At hindi yan ang tamang approach sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. We will demolish arguments. Pag sinabi na, kung totoong mahal ka ng Diyos, bakit nangyayari sa buhay mo yan? You demolish that arguments because that is against the knowledge of God na alam mo. Amen po ba? Yun ang sabi ng Bible. I don't know what you're going through, but everything that is going on in our life, the battlefield is in the mind. So every thought na meron tayo, whatever it is, when you accepted it in your life, that will be the source of your, decisions in life. So that's why if it's not in line with the Word of God, of course, your decision will not be in line with the Word of God. If it's not in line with the Word of God, of course, the result will not be in line with the Word of God. Amen? And then you doubt again the love of God. Ganyan yan, paikot-ikot. So knowing God, sa buhay po natin, have a huge part for us to walk by faith and in victory. Paano mo sasabihin na ang isang bagay ay mali kung di mo naman alam kung ano yung tama? Sabi ko lagi sa mga kapatid natin, pag sinabi mo kung ano ang mali, siguraduhin mo kung ano yung tama. Huwag mo sasabihin sa kapatid mo, mali ang ginagawa mo. O sabihin mo ano yung tama. Amen? Hindi mo pwede sabihin, mali ka kasi ginawa mo yan. Ano dapat ba niyang gawin? Kung hindi mo alam kung ano dapat niyang gawin, tumahimik ka na lang. Amen? But the Bible is hindi siya ganoon. Pag sinabi niyang mali ito, sasabihin niya kung ano yung tama. Amen po ba? So ano pang sabi sa Joel 2:21, paano natin gagawin to? Do not fear, O land, be glad and rejoice. Amen? So huwag kang matakot. Ikaw ay magalak at magsaya. Kaya ba natin yon? Kung wala tayong pag-ibig ng Diyos, I don't think so. Ano sabi niya? For the Lord has done great things. So when you remember what God has done sa buhay mo, you will realize how much God loves you. Alam niyo po, lagi ko sinasabi sa mga kapatid natin dito, pag dumadanas sila ng problema, sinasabi ko lagi sa kanila, umabot ka nga dyan eh. Sabi mo nung 1 linggo, wala na mangyayari sa buhay mo. Lumipas ng 1 taon, ganun pa rin ang sinasabi mo, pero andyan ka pa rin. Pinabayaan ka ba ng Panginoon? Kahit hindi mo nga tinatanggap ang gusto niyang gawin sa buhay mo, hindi ka pa rin niya pinabayaan. Amen po ba?
bakit yun pa ang gusto mong isipin? Kaysa yung isipin mo na may ginawang mabuti ang Diyos sa buhay mo. And your day will start to change. My life started to change. Di ba? Feeling all right. Amen? Amen po ba? Philippians 4:6-7. Dito po tayo magwawakas. Do not be anxious or worried about anything, but in everything, every circumstance and situation, by prayer and petition with thanksgiving, continue to make your specific requests known to God. Instead, di ba, sabi ko sa inyo, mali ang mag-worry. Anong dapat niyang gawin? Magdasal ka. Di ba, yun ang sabi ng Bible sa, instead of worrying, you pray. Amen? Amen po ba? Anong sabi niya? And the peace of God. Amen? Unti-unti, nararanasan. The peace which reassures the heart. That peace which transcends all understanding. Anong gagawin? That peace which stands guard over your hearts and your minds in Christ Jesus is yours. Amen? So yung kapayapaan na yun, unti-unti, nag-uumapaw. Habang ang boss mo ngayon, pinapagalitan ka dahil payapa ka. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala na naman siya sa mood. Buti na lang, Lord, ako hindi nawawala sa mood. Amen? Dadaan ang araw mo na masaya ka dahil ang kapayapaan ng Diyos nasa iyo. That's real rest. That's the love of God. Hindi yung rest. Yung rest yung parang nakahiga ka na lang. No. Sabi ko nga, alam mo, pagka may rest ka, effective ka. Efficient ka. Bakit? Walang gugulo sa isip mo. Focus ka sa trabaho mo. Amen? Yung trabaho, magugulat ka na lang. Ang daming pinagawa na tapos ko. Amen? Kaya mo natapos kasi payapa ka. Pero pag merong bagyo sa isip mo, hindi ka magiging payapa. Double ang inaasikaso mo. Amen? That's how the love of God works sa buhay natin. Amen po ba? So sabi mo sa katabi mo, stop worrying, ha? You pray na, you pray na. Amen? So, when we pray, we communicate to God. Amen? So, yun yung panahon na napofocus tayo sa Kanya. When you pray to God, you focus your mind to Jesus. You focus your mind on the love of God. So, focusing on God's perfect love, ito po yung nangyayari sa atin. It shapes our worries into prayers. Amen? At pagka nangyari po yun, we sense God's wholeness, yung peace of God, and settle us down. Totoo po yun. Nangyayari yun. Ito yung nagagawa ng nakafocus ka sa pag-ibig niya. Yung worries mo, nasi-shape into prayers. Lord, salamat, Lord. Pinangangambahan ko yun, Lord, pero salamat sa pagpapaalala mo, Lord. Ha? Alam mo ang plano mo sa akin. Amen? Ikaw na yung nagplano. Ikaw yung marunong. Ano pang hanapin mo? Amen? We sense God's wholeness. Even before we knew it, no, yung bagay na yon, everything started to line up for our good. Kahit na pangit ang nangyayari, bago mo pa malaman, magugulat ka na lang. Kaya pala nangyari yon. Kaya pala hinayaan ng Panginoon. Kasi sabi ng Bible, all things work together for good for those who love Him. Amen? So ito pa, Christ displaces worry at the center of your life. Hindi niya bibigyan ng lugar ang worries na yan sa sentro ng iyong buhay. Walang papasok dyan kung hindi lang siya. Amen po ba? So ito po yung kagandahan. When we become more aware of His love, the peace of God is always present, and fear has no place in us, then we will experience real rest. Sino po ang gusto niya dito? Pag nagtatrabaho, payapa siya. Isa lang ang solusyon. You focus on Jesus. So God's perfect love begets peace of God and begets real rest. Tandaan niyo po yon. God's perfect love, and that is Jesus, begets peace of God. Pag sinabi natin begets, brings life. Amen? So it brings life to the peace of God and brings life to our real rest. Did you learn something tonight? Amen. Sige po tayong lahat ay tumayo. Palapakan natin ang Panginoon.